Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi ng mga ito, halos hindi naman siya makapaniwala, gawa ng ni minsan hindi niya natunugan ang mga karga ng mga trabahador na yon. Bagaman may mga nakikita siya doong pangontra, alam niyang hindi yun sapat para maging antingero ang mga magsasaka. Upang maalis sa kanyang isipan ng mga katanungan, inabisuhan niya ang mga ito na patunayan ang mga bagay na kanilang sinasabi. Hindi siya maaaring maniwala na lamang doon ang basta-basta, lalo pat hindi biro ang pagiging mandirigma laban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Nang marinig naman ng mga yon ang kanyang sinabi, hindi na din yun nagsayang pa ng oras para ipakita sa kanya ang mga tanga nitong mutya. Ipinaliwanag din ng mga magsasaka kung bakit hindi natunugan ni Tadag ang presensya ng mga ito. Ayon sa mga antingero, naging posible ang kaganapang yon dahil sa ritual na kanilang isinakatuparan. Ginawa nila ito upang maikubli ang kanilang tinatangang presensya sa sinumang taong makakahalubilo nila. Dagdag pa ng mga ito na kaya nila ginawa ang bagay na yon para mas lalong mapalapit kay Tadag. Inakala kasi nilang lalamunin yon ang kapangyarihan ng Agaras kung kaya't minabuti nilang maghanda para madali siya nitong mapigilan kung sakali mang hindi umayon sa kanila ang pagkakataon. Dahil sa sinabi ng mga antingero, agad namang naniwala si Tadag. Para sa kanya, sapat na ang mga sinabi nito para yon ay kanyang pagkatiwalaan kahit papaano. Matapos ang kanilang pag-uusap, ipinagpatuloy na nila ang kanilang paglilibot sa lugar para magbantay. Lumipas pa ang ilang minuto, nakabalik na ang kanilang pangkat sa kanyang bahay. Habang nagkakape ang kanilang grupo, doon na nila nasipat ang pangkat ni Teniente Gimo. Sa paglapit ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, walang pag-aalangan namang inilahad ni Tadag ang tungkol sa kanilang gagawing misyon noong araw na yon. Inabisuhan din niya ang mga ito na mahalaga ang kanilang lakad kung kaya't walang puwang ang kahit na anong pagdadahilan. Matapos naman yung marinig ni Teniente Gimo, doon na yon nag-umpisang magtanong ukol sa nilalaman ng kanilang misyon. Lulusubin natin ang pugad ng mga salu mamayang hapon. Alam ko, magiging mahirap para sa inyo ang bagay na ito. Pero kahit ganun pa man, naniniwala pa rin ako na ako'y inyong tutulungan. Wika ni Tadag sa kanyang mga kasamahan. Nang marinig naman ito ni Teniente Gimo at ng mga antingero, tanging pagsang-ayon lang naman ang nagawa nito. Ni konting bakas ng pagkatakot sa kanilang mga muka, wala siya doong nakita. Labis naman niyang ikinatuwa ang bagay na yon, lalo pat aminado siyang kailangan niya talaga ng tulong para malipol ang mga salum. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, minabuti niyang subukan ng mga antingero. Ginawa niya ito upang masigurong kaya nitong makipagsabayan sa mga nilalang na kanilang makakalaban. Habang paisa-isa niya yung sinusubukan, naging abala naman sa pagpapalipad hangin ng mga usal ang pangkat ni Teniente Gimo. Sa pagsapit ng 3:00 ng hapon, habang nagpapahinga ang kanilang pangkat, doon na nila inayos ang kanilang mga armas. Naging abala din sila noon sa pagpopoder at pagpopondo ng mga usal, nang sa gayoy hindi sila malagay sa alanganin sa oras na mag-umpisa na ang labanan. Pagramdam nila Tadag na malapit nang lumubog ang araw, nag-umpisa na silang maglakad patungo sa pugad ng mga salum. Bago niya tuluyang iwan ang kanyang tahanan, mariin niyang inabisuhan ng mga tikbalang na huwag magpapapasok ng kung sino-sino. Kapag nakaramdam ang mga tikbalang na merong masamang pakay ang taong pilit na nanghihimasok sa kanyang bahay, itataboy nila ito gamit ang kanilang puwersa. Matapos niya yung maibigay sa kanyang mga kaibigan,
agad naman nilang tinahak ang daan. Malayo ang kanilang pupuntahan noon, kaya na may nagdala sila ng 3 kalabaw para sa kanilang mga gamit. Makalipas lamang ang ilang oras na paglalakad, nadapo na nga sila sa isang lugar kung saan merong napakalawak na patag. Wala na din silang taong nakikita roon, gawa ng kilo-kilometro na ang layo nito sa mga baryo. Sa pagbalot ng dilim sa kalupaan, agad namang sinindihan nila Tadag ang kanilang mga dalang sulo. Matapos yan, mas lalo pa nilang binilisan ang kanilang paglalakbay upang makarating sila sa lugar ng kanilang mga kalaban sa lalong madaling panahon. Pagtungtong ng 9:00 ng gabi, doon na nga nila nasilayan ang isang malaking bundok na pinapaligiran ng mga kakahuyan. Marami ding nakakalat na kawayan sa lugar at nakapagtatakang napakabigat ng simoy ng hangin sa paligid. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, doon na nila unti-unting nararamdaman ang kakaibang presensya ng mga nilalang. Bagaman inaasahan na nilang marami ang kanilang makakaharap sa lugar, nagpatuloy pa rin ang kanilang pangkat. Alam nilang mapanganib pero yun lamang ang nag-iisang paraan para tuluyan na silang makalaya mula sa banta ng mga salum. Maya-maya pa, pagpasok nila sa looban ng kakahuyan, doon tumambad sa kanila ang mga nilalang na animoy mga estatwa. Paglalarawan ni Tadag sa mga nilalang na yon, parang mga bato ang katawan nito, gawa ng hindi yun basta-bastang nakakagalaw sa kanilang mga kinaroroonan. Tanging mga mata lang din ang umiikot sa mga ito, indikasyon na isa lang yung tagapagmanman ng mga salum. Sa paglapit nila sa mga nilalang na yon, wala naman silang ibang naririnig kundi ang mahihina nitong pag-angil. Maya-maya pa, doon na sila nakarinig ng mga kakaibang pagpagaspas ng mga sanga ng puno. Pakiramdam nila, may mga lumulundag na mga nilalang sa paligid. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang naghiwa-hiwalay ang pangkat ni Tadag. Lahat ng lugar na maaaring lusutan ng mga ito ay maigi nilang binantayan. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang nila nang biglang tumambad sa kanilang harapan ang isang pangkat ng mga salum na binubuo ng 10 katao. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanila habang dahan-dahang lumalapit. Pansin na pansin din ni Tadag sa mga nilalang na yon ang tanga nitong mga sibat. Indikasyon na isa yon sa mga mandirigmang pangkat ng angka ng mga salum. Matapos nila yung masilayan, minabuti nilang ipagpatuloy ang kanilang pagramdam sa buong paligid. Pagsilay ng pangkat ni Tiniente Gimo na papalapit na sa kanila ang kanilang mga kalaban, agad naman yung nagsiangil habang mabilis ang nagpapalit ng anyo. Sa isang iglap, bumungad sa tabi nila Tadag ang pangkat ng kaibigan niya na animoy maihahalin tulad mo sa mga demonyo ang itsura. Bukod sa malauling nitong balat, hindi rin niya makakalimutan ang parang asong pagmumukha ni Gimo. Ramdam din ni Tadag ang pagiging mabangis ng pangkat nito na para bang ilang dekada na yung nakikipaglaban sa mga ganoong uri ng nilalang. Dahil sa pangyayaring yon, mabilis naman ang pagtaas ng tensyon. Hindi naglaon, pagsilay niya sa mga salum na papasunggab na sa kanila, wala namang nagawa ang pangkat ni Tiniente Gimo kundi yon ay salubungin. Tumulong na din ang mga kasamang albularyo ni Tadag upang mas mapabilis ang kanilang paglipol sa mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, nanatili lang naman siyang nakatayo. Wala sa plano niyang tumulong sa mga ito, gawa ng mas prioridad niyang pakiramdaman ang iilan pang mga nilalang na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Sa muling pagbaling ni Tadag ng kanyang paningin sa mga tagapagmasid ng mga salum, laking gulat na lamang niya
nang masipat niyang dahan-dahan na yung gumagalaw. Pagsilay niya sa mga itong papalusob din sa kanilang kinaroroonan, agad naman niya yung inihipan ng tigalpo sa katawan, sabay lapit sa mga ito habang tangan-tangan ang kanyang punyal. Walang habas niya yung pinaggigilitan ng leeg, hanggang sa dumating ang puntong bumagsak na ang mga ito sa lupa. Matapos niya yung gawin, paisa-isa namang bumagsak ang mga kalaban nila Teniente Guimont sa paligid. Sa pagbalik ng katahimikan sa lugar, dali-dali naman silang umusad para hanapin ang pugad ng mga salum. Habang papalapit sila sa paanan ng bundok, animoy mas lalong lumalakas ang kakaibang presensyang umiikot sa lugar. Hindi naman nila yun gaanong pinapansin, lalo pat ramdam na ramdam nila ang iilang pangkat ng mga salum na animoy nagmamasid sa kanilang kinaroroonan. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya na naman silang natigilan nang makarinig sila ng napakaraming alulong ng aso. Gulat na noon ang mga antingerong kasama nila sa kadahilan ng papaanong nagkaroon ng aso sa lugar, gayong wala naman doong naninirahang pamilya ng mga tao. Hindi rin nila mawari kung sigbin ba ang mga ito, gawa ng wala yung pinagkaiba sa alulong ng mga ordinaryong aso. Dahil sa pangyayari, sinubukan nilang unawain ang sitwasyong kanilang kinakaharap. Kahit napakataas na ng tensyon sa lugar, nanatili pa rin ang tiwala nila sa bawat isa na magagawa nilang malampasan ng mga kaganapan. Maya-maya pa, nang marating na nila ang paanan ng bundok, doon bumungad sa kanila ang pugad ng mga salum na animoy wala nang nakatira. Bukod sa sirasirang mga kubong naroon, napakatataas na din ng mga talahib, indikasyon na matagal na yung nilisan ng mga nilalang. Ngunit nang akmang tatalikod na sila sa pugad ng mga salum, bahagya naman silang natigilan nang makaramdam sila roon ng paglitawan ng mga presensya. Sa muling pagbaling nila ng kanilang paningin sa lugar, bumungad sa kanila ang mga panauhing may talokbong na kulay itim. Habang nakayuko ang mga ito, rinig na rinig nila ang pag-uusal nito na animoy merong tinatawag na demonyo. Sa isang iglap, nakaramdam ng panghihina ang mga kasamahan ni Tadag na siya namang mabilisan niyang hinila papalayo. Lahat ng usal na alam niya, inihip niya sa katawan ng mga ito sa pagbabaka sakaling magagawa nitong maibsa ng karamdaman ng pangkat ni Teniente Guimont. Subalit matapos niyang masambit ang lahat ng karunungang alam niya, tila bang wala pa ring pinagkaiba. Nang mapagtanto niyang hindi niya na yun magagawang matulungan, minabuti na lamang niyang harapin ang mga salum kahit mag-isa. Makalipas lamang ang ilang minuto, napaligiran na nga ang kanilang grupo. Sila Teniente Guimont, inabisuhan na siyang tumakas sa lugar, subalit mariin niya yung tinutulan. Para kay Tadag, walang puwang sa kanya ang maduwag, lalo pat kung meron pa naman siyang alas na pinanghahawakan. Magagawa niya lamang umatras kung sakali mang maabot na niya ang sukdulan ng kanyang kakayahan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, dahan-dahan namang lumapit sa kanya ang mga salum. Nang dumating na sa puntong wala ng pagpipilian si Tadag, taimtim naman siyang nakiusap sa singsing na iligtas sila sa panganib. Tinawag niya rin sa kanyang isipan ng kaptan sa paniniwalang di rin ginito ang kanyang hinanaing. Maya-maya pa, pagramdam ni Tadag ng kakaibang presensyang dahan-dahang pumapasok sa katawan niya, doon na niya unti-unting naririnig ang boses ng kaptan. Sa ngayon, malaya kang gamitin ang kapangyarihan ko. Iligtas mo ang mga kaibigan mo sapagkat sila lang ang mga taong nandyan palagi para sa iyo. Matapos siyang mailahad ng kaptan, doon na nag-umpisang maramdaman ni Tadag ang kakaibang presensya sa kanyang katawan. Hindi niya mawari pero
Pakiramdam niya kaya na niyang makipagsabayan sa kahit ilang libong puwersa ng kanilang mga kalaban. Nang makaipon na siya ng lakas ng loob para gumawa ng hakbang, agad naman niya yung sinugod ng walang pag-aalangan. Buong tapang siyang nakipagbuno sa mga ito na para bang walang kakayahang makapantay ang kanyang mga kalaban sa kanyang kalingkingan. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalaban, kitang-kita naman nila Tiniente Gimo ang paglamang ni Tadag sa puwersa ng mga salum. Bagaman hindi mabilang ang nagtutulong-tulong sa kanya, hindi yun sapat para siya ay mapabagsak sa kanyang sariling mga paa. Ilang ulit mang magtamo ng matitinding pinsala sa katawan nitong si Tadag, animoy madali yung napapahilom ng kaptan. Wala din siyang kakayahan para makaramdam ng sakit na para bang diwata na mismo ang sumasalo sa mga natatanggap niyang pinsala sa katawan. Dahil sa pangyayaring yon, mabilis namang bumaba ang bilang ng mga salum. Hindi naglaon, tanging ang maharlikang gwardya na lamang ng supremo nito ang natitirang nakikipaglaban sa kanya. Medyo napapansin na din niya ang pag-atras ng mga nilalang sa kabila ng pagmamay-ari ng teritoryong kanilang pinuntahan. Makalipas lamang ang ilang minuto, kasalukuyan ang nakatayo itong si Tadag sa tambak ng mga bangkay ng mga salum. Habang ginagawa niya ito, panay naman ang pag-aangil ng pinuno ng mga nilalang dahil sa hindi maipintang galit sa kanya. Maya-maya pa, pagsilay niya sa mga tauhan itong papasugod na naman sa kanya, buong puwersa naman niya yung sinalubong, bitbit ang kanyang mga punyal. Habang nakikipaglaban siya sa mga nilalang na yon, unti-unti nang nakakagalaw ang pangkat ni Gimo dahil sa paghina ng mga usal na bumalot sa kanilang mga katawan. Hindi naglaon, nang makatayo na ang kanilang grupo, agad naman nilang pinuntahan ang kinaroroonan ni Tadag. Hindi na sila nag-alangan pang saluhin ng mga gwardya nang sa gayoy makaharap na nito ang pinuno ng kalaban nila. "Manong Tadag, kami na ang bahala rito. Mas mainam siguro na asintahin mo na ang pinakaulo ng mga kultong ito." Wika ni Gimo habang pilit na sinasalag ang pag-atake ng mga salum. Matapos naman yung marinig ni Tadag, dali-dali naman siyang tumungo sa kinaroroonan ng Supremo kasama ang iilan niyang mga magsasakang antingero. Habang nakikipaglaban sila sa nilalang na yon, doon na dumating ang albularyo na minsan niyang hiningian ng tulong. Sa paglapit nito sa lugar ng digmaan, agad naman sila nitong sinamahan sa pakikipaglaban. Dahil sa matanda, kung kaya't nagkaroon sila ng lamang sa pinuno ng mga kulto. Yun rin ang naging dahilan kung bakit napakadali na lamang para sa kanila na yon ay matalo. Bukod kasi sa bihasa ang matanda sa mga palipad hangin, may kakayahan din itong igapos ang iilang piraso ng kaluluwa ng salum sa mga pinapakawalan nitong usal. Hindi pa man sumasapit ang hating gabi, nagawa na nilang matalo ang pinuno ng mga kulto. Bagaman buhay pa ito, siguradong sigurado na sila Tadag na wala na yung kakayahan para lumaban. Habang pinagmamasdan nila ang nilalang, wala naman silang ibang ginawa kundi ang magpahinga. Maya-maya pa, nang medyo manumbalik na ang mga lakas nila, doon na inihayag ng matandang albularyo ang tungkol sa nais nitong gawin sa pinuno ng mga kulto. Ayon sa matanda, upang hindi na yon maminsala sa mundo ng mga buhay, kinakailangan nilang tupukin ang bangkay ng nilalang. Kapag naisakatuparan na nila ang bagay na yon, ikukulong naman ng matanda ang kaluluwa nito upang masigurong habang buhay na yung mananatili sa loob ng garapon. Dagdag pa nito na, yun na lamang ang paraan na kanilang pagpipilian nang sa gayoy masigurong hindi na uusbong pa ang ganoong lahi ng mga salum. Matapos naman itong marinig ni Tadag, hindi na siya nag-alangan pang ibigay ang pagpasya sa matanda.
Naniniwala kasi siya na yun na lamang ang nag-iisang paraan para manumbalik ang kapayapaan sa lugar nila. Habang ginagawa yun ng matanda, nanatiling nakaantabay lang naman ang pangkat ni Tiniente Gimo. Sila Tadag naman noon, walang ibang ginawa kundi ang magmasid sa kasalukuyang ginagawang ritual ng albularyo. Pagsilab nito ng siga sa bangkay ng salum, agad din naman siyang lumapit sa kinaroroonan nito habang nagwiwika ng, "Manong, kanina habang pinagtutulungan natin ang nilalang na yan, pansin kong wala kang hawak na anumang armas. Pakiramdam ko nga kanina, nagmamasid ka lang eh. Yun pala, meron ka ring ginagawa." Hindi lang pisikal na digmaan ang maaaring maganap sa mundong ito, iho. Hindi mo ba napapansin ang mga ginagawa ko? Kapag ikaw ay umiihip ng usal sa hangin, tinatawag yang espiritual na kumbate. Isang uri ng pakikipaglaban kung saan purong karunungan lamang ang nagiging sukatan. Siyempre, ang may pinakamalakas na karunungan ang siyang palaging nangingibabaw. Sagot naman sa kanya ng matanda habang patuloy nitong pinagmamasdan ang naaagnas na bangkay ng salum. Dagdag pa nito na, bagaman hindi siya sanay na makipaglaban ng pisikalan, hindi pa rin siya dapat na maliitin sa kadahilan ng sapat na ang kanyang karunungan upang parusahan ang sinumang nilalang. Naniniwala din ng matanda sa kanyang tangan, lalo pat ang pinagmula ng karunungang yon ay isa sa mga dalubhasang albularyong nabuhay sa kanilang lugar. Matapos namang marinig ni Tadag ang salaysay ng matanda, tanging pagsang-ayon lang naman ang kanyang nagawa. Alam niyang wala siyang pagdududahan sa mga salita nito, lalo pat kitang-kita niya sa mukha ng albularyo na nagsasabi yon ng totoo. Sa pagkaagnas ng bangkay ng salum, agad naman nilang sinunog ang mga kubong naroon. Habang sariwa pa sa lugar ang naganap na digmaan, minabuti nila yung ikubli sa mga taong maaaring mapadpad sa lugar. Maya-maya pa, nang maisakatuparan na nila ang kanilang mga nais, agad naman silang umalis bitbit ang tagumpay sa kanilang misyon. Sa pagbagtas nila ng daan, labis naman ang pasasalamat ni Tadag, gawa ng ni isa sa kanila ay walang nag-alay ng buhay. Minabuti niya ding gawing tauhan ng mga trabahador niyang antingero sa kadahilan ng sapat ng basihan sa kanya ang pangyayaring yon para pagkatiwalaan ng mga ito. Nang makalayo-layo na sila sa pugad ng mga salum, mariin naman niyang inilahad sa pangkat ni Tiniente Gimo ang taus-puso niyang pasasalamat. Inihabili niya rin dito na kung sakali mang meron yung kailangan sa kanya, huwag yung magdalawang isip na lumapit. Dahil sa seryoso nilang pag-uusap, kung kaya't hindi nila napansin ang mabilis na pagtakbo ng oras. Pagtahimik ng kanilang pangkat, laking gulat na lamang nila nang masipat na nila ang hangganan ng lupain ni Tadag. Sa pagdating nila sa bahay nito, bahagya muna silang nagpahinga para naman kahit papaano maging maayos ang kanilang pag-uwi. Ang pangkat noon ni Gimo, nauna nang umalis sa kanyang pamamahay sa kadahilan ng medyo malayo-layo pa ang lalakbayin ng mga ito. Habang nagkakape naman sila Tadag kasama ang mga antingero, napag-usapan nila ang pangkat ni Tiniente Gimo. Hindi kasi mawaklit-waklit sa isipan ng matandang albularyo ang pagiging aswang ng mga ito. Ayon dito, na kahit may kabaitan nitong si Tiniente Gimo, hindi pa rin nila maaaring ipagsawalang bahala ang pagiging aswang nito. Naniniwala kasi ang matanda na ang mga aswang ay walang kinikilalang kaibigan sa oras na nakaramdam yon ng labis na pagkagutom. Dagdag pa nito na, kapag kasama nila ang pangkat nito, kinakailangan nilang mag-ingat dahil sa posibilidad na maaari sila nitong traidorin. Naway wag mong ipagsawalang bahala ang sinasabi kong ito sa iyo, iho. Alam kong masakit, pero syempre,
kinakailangan mo ring malaman ng mga posibilidad. Magtiwala ka sa akin. Di hamak na mas marami ako sa iyong karanasan pagdating sa ganitong larangan. Umuusbong ka pa lang. Malay natin, meron ding paghahangad yang sige mo ukol sa tinatangan mong bertud ng agaras. Wika ng matandang albularyo sa kanya. Okay, durog agad yung mga salumi. Parang sandaling-sandali lang, di ba? Tapos wala na, tapos na. Kaso lang may part lang na parang na nag-alangan din yung grupo nila kasi nga pinapatras na ni Tiniente Guimo itong si Tadag pero hindi siya umatras, nagpatuloy pa rin siya sa laban. So, siguro parang match naman ang konti. Kaso nga lang, biglang sumulpot tong matandang albularyo na sobrang tindi pala ng mga palipad hangin. Ang nakakatakot lang, yung binanggit ng matanda tungkol kay Tiniente Guimo na baka mag-traidor. Well, marami na rin naman tayong kwento na nagtatraidor talaga yung aswang. Lalo pa sa sitwasyon ni Tadag tsaka ni Guimo na nagkaroon lang naman sila ng koneksyon kasi nga dahil dun sa bertud ng agras. Malay natin kasi meron pa si Tadag na kalahati. So para di tayo mabitin tsaka wala ng isip, yung 8 at 9 magkasunod yon. Mamaya yun or bukas yun ng 6 tsaka ng 8. Pahintay na lang ako. Salamat.